Mabait at likas na matulungin. Maawain at busilak ang puso. Mababa ang loob at mahabagin sa kapwa. Dalisay ang kalooban, mapagmahal sa lahat. Walang pinipili, walang kinikilingan at hindi mapanghusga. Paano gagamitin ni Father Samuel ang kanyang kabutihan sa mundong nababalutan ng kasamaan? Paano magsasabog ng liwanag ang busilak niyang puso sa mga taong mapanghusga at mahilig manira ng kapwa? Ito ang kwentong inyong matutunghayan sa videong ito. Pero bago ang lahat, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga parikoy. Kung handa na kayo, umpisahan na natin in 3, 2, 1. Napakasaya ni Father Samuel sa kanyang unang misa bilang isa ng ganap na pari. At sa bayan na iyon ay mananatili siya ng mahabang panahon hanggang sa siya ay ilipat sa ibang parokya. Alam mo Father, ikaw ang pinakabata at pinakagwapong naging pari namin dito. Panigurado Father, madaming babae ang umiyak at nalungkot noong naging pari kayo. Di ba Mars? Patuksong wika ng volunteer sa simbahan na si Wenang. Ay tama ka dyan Mars, noong nakita ko nga si Father, akala ko bakasyonista galing sa ibang bansa. Mabuti na rin yan Father na dito ka sa parokya namin na destino. Dahil ang mga kabataan ngayon dito sa bayan namin ay bibihira ng nagsisimba. Ngayon, sigurado ako, dadagsain ng mga kababaihan ang simbahan kapag nagmisa ka Father. Sunod ding wika ng isa pang volunteer sa simbahan na si Aning. Nako, kayo talaga ate. Mabuti pa, ituloy na natin ang paghahanda sa mga ipamimigay natin sa mga kababayan nating mahihirap. Balita ko, may mga lugar daw dito na bibihirang maaabutan ng mga tulong. Ang balak ko, yun ang mga unahin natin. Yung mga pamilyang talagang nangangailangan. Mahinahong wika ni Father Samuel. Ay, Father, alam ko na kung saan ang uunahin natin. Sa Sitio Katuray. Sa sitio namin. Madaming mahihirap doon Father. At halos walang nakakarating doon para sa mga ganyang mission na yan. Kasi, alam mo Father, malayo yun dito sa bayan. Liblib na lugar yun. Suhestyon ni Wenang. Talaga ate? Sige, sakto yan. At least, kabisado nyo yung lugar. Tugon ni Father Samuel. Tamang-tama Father, para maipakilala ka namin sa mga kasityo namin at mahikayat natin sila na magsimba. Dahil tamad magsimba ang mga tao doon Father. Dahil nga ang katwiran nila ay napakalayo nga daw sa bayan at kailangan pang maglakad ng malayo bago makarating sa sakayan ng tricycle at jeep. Sagot naman ni Aning. Oh, sige ate. Salamat sa tulong. Sana din ay makahikayat pa tayo ng mga magdodonate ng mga damit at mga pagkain para mas madami pa tayong maipamahagi sa mga mahihirap nating kababayan. Tumawag na nga rin ako sa mga kakilala ko, mga kaibigan at mga pamilya ko na magdodonate din. At awa naman ng Diyos ay madami ang nag-pledge na ng kanilang mga donasyon. Masayang wika ni Father Samuel. Ang swerte talaga namin Father. Bukod sa napakagwapo na, ay napakabait at matulungin pa ng pari namin. Panunutil ni Aning. Kung hindi ka lang pare Father, ay baka niligawan na kita. Sunod pang wika ni Wenang. Tama na nga yan mga ate. Sige kayo, baka magalit niyan si Lord.
Kwelang sagot naman ni Father Samuel at sabay nagtawanan silang lahat. Isang gabi ay nagkasundo ang magkaibigan na sina Wenang at Aning na magpunta sa bayan para mag-ikot-ikot at para mag-milk tea. Habang nagkwekwentuhan ay nanlaki ang mga mata ni Wenang at Aning nang mapadaan sila sa kaisa-isang inn sa kanilang bayan. Si Father Samuel ay pumapasok sa inn kasama ang isang sexy at magandang dalaga na napakaputi. Mars, nakikita mo ba ang nakikita ko? Sabi na nga ba eh. Chick boy itong si Father Samuel. Unang kita ko talaga sa kanya, alam ko nang mahilig sa babae ang pare na yan. Palibhasa, gwaping. Tama talaga ang hinala ko. Nyakis si Father Mars. Ew. Wika ni Aning. Diyos ko Mars, akalain mo pumapatol sa ganyang klaseng babae? Kadiri. Akala mo kung sinong malinis. Pabiblia-biblia pang nalalaman. Akala mo kung sinong napakadalisay at walang bahid kapag nagmimisa sa harap ng tao? Napakadumi naman pala ng pagkatao niya. Pweh. Sunod na wika ni Wenang. Kinabukasan ay schedule na ng misa ni Father Samuel sa Sitio Katuray kung saan nakatira sina Wenang at Aning. Kasabay din nito ay ang pamimigay din nila ng mga gamit sa eskwela sa mga kabataan doon, mga grocery packs, mga damit at iba pang mga tulong para sa mga mahihirap na mamamayan doon. Habang naghahanda sina Father Samuel kasama ang mga volunteer, ay napagkatawaan siya ng mga sutil at osyoserang magkaibigan na sina Wenang at Aning. Hi Father, mukhang puyat ka po ah. Pasimpleng parinig ni Aning. Oo nga Father, parang pagod na pagod ka po. Napasabak po ba kagabi? Pangising-ngising wika pa ni Wenang. Pero bago pa man makasagot si Father Samuel ay mabilis nang umalis ang mga ito para isakay ang mga dadalhin nila sa Sitio Katuray. Mauna na kami Father. Kami na ang bahalang mag-ayos doon. Sunod na lang po kayo. Magpahinga po muna kayo dyan. Salitang sigaw ni Wenang at Aning. Bagamat nagtataka sa mga tila malalaman at makahulugan na pasaring ng dalawa, ay isa na walang bahala na lang ito ni Father Samuel dahil hindi nito malaman kung ano ba ang tinutukoy nila. Kaya inisip na lang niya na baka nagbibiro lang ang dalawa. Makalipas ang isang oras ay nagpunta na sa Sitio Katuray si Father Samuel kasama ang mga sakristan na sina Jonas at Marco at ang mga espesyal niyang mga bisita na magbibigay ng malaking sorpresa sa mga tao sa liblib na lugar na iyon. Pagkadating nila sa sitio ay nauna nang bumaba sa kotse sina Father Samuel at ang dalawang sakristan para umpisahan na ang misa. Samantalang ang dalawang espesyal na bisita ni Father ay bumalik saglit sa nadaanan nilang convenient store sa main road para bumili ng sanitary napkin para sa bisitang babae ni Father dahil naiwan niya pala ang binili niya bago magbiyahe. Habang naglalakad papasok ng kapilya si Father Samuel ay masigla niyang binati ang mga tao sa Sitio Katuray. Ngunit sa hindi maipaliwanag na kadahilanan ay wala ni isang lumapit o bumati man lang kay Father at kapansin-pansin ang masamang tingin ng mga tao sa kanya. Halina po kayo at tayo ay magsisimula na sa ating misa. Magsipasok na po kayo sa ating chapel. Magiliw at nakangiting wika ni Father Samuel. Subalit wala ni isa man ang gumalaw para lumapit at tila ay nagpapakiramdaman ang lahat na naging dahilan para makaramdam din
ng kakaibang mabigat na enerhiya ang walang kamalay-malay na pari. Impostor ka! Hindi ka totoong alagad ng Diyos. Nagpapanggap ka na mabuting tao. Nagmamalinis ka lang sa harapan namin. Dapat sa'yo sunugin at ibaon sa lupa. Galit na sigaw ng mga tao sa Sitio Katuray at sabay-sabay na nilang sinugod ang noon ay nagtatakang si Father Samuel. Bagamat sinubukang awatin ng mga sakristan na sina Jonas at Marco ang mga tao, ay wala din silang nagawa dahil maging sila ay pinagtulungan ding hawakan ng ibang mga tao para magawa nila ang nais nilang gawin kay Father Samuel. Hindi mabilang na suntok, sipa, tadyak, sampal ang inabot ng walang kalaban-laban na pari sa kamay ng mga naghihimutok sa galit ng mga tao sa Sitio Katuray. Makalipas ang ilang minuto ay napahandusay na sa lupa ang halos hindi na makilalang si Father Samuel. Bakit? Ano bang kasalanan ko sa inyo at ginawa niyo sa akin to? Kaawaan kayo ng Panginoon. Halos hindi na makapagsalitang wika ni Father Samuel at bigla na itong nawalan ng malay. Hindi nagtagal ay may dumating na kotse at bumaba na ang mga espesyal na bisita ni Father Samuel na isang babae at isang lalaki. Siya yung GRO. Hindi ako pwedeng magkamali. Siya yung kasama ni Father Samuel na pumasok sa motel. Malakas na sigaw ni Aning. Oo, siya nga. At ang kakapal ng mukha nila. Talagang dinala pa ng pari na yan ang maduming babaeng yan dito sa lugar natin. Mga walang hiya talaga. Sugurin natin siya. Mas malakas pang sigaw ni Wenang. Subalit ang akma ng susugurin ng mga tao, ang babaeng di umano ay GRO na kasama ni Father sa motel, ay sumigaw ng malakas ang babae nang makita nito ang katawan ni Father Samuel na nakahandusay at duguan. Kuya Samuel, Diyos ko po, anong nangyari sa kuya ko? Kuya ko! Malakas na sigaw ng babae habang tumatakbo ito ng mabilis palapit sa wala ng malay na si Father Samuel at kasunod din ang bisitang lalaki. Dahil sa narinig ay biglang nahimasmasan at natigilan ang kanina lamang ay mga nanggagalaiti sa galit na taong bayan. Nagbulungan ang mga ito habang pinapanood na umiiyak ang dalaga at habang pinapakinggan nilang mabuti kung tama ba ang narinig nila na kuya ang tawag ng babae kay Father Samuel. Kuya? Kuya niya? Gulat na wika ni Aning. Nako, style bulok. Huwag tayong magpaloko sa babaeng yan. Matapang na wika ni Wenang. Oo, magkapatid sila. Si Miss Grace ang nakababatang kapatid ni Father. Nagpasama sa amin si Father kagabi para sunduin sila sa kabilang syudad. Wika ni Jonas. Galing sa Amerika ang kapatid ni Father. Ang lalaking kasama nila ay asawa ni Miss Grace. Nakabakasyon lang sila ngayon dito sa bansa. Sa katunayan, sila yung tinutukoy ni Father na sponsor ng lahat ng mga nakikita nyo dyan na mga school supplies, grocery packs, mga pagkain, mga damit. Lahat yan kay Ma'am Grace at sa asawa niya galing. Naluluhang wika naman ni Marco. Bakit sila lang yung nakita namin kagabi na pumasok sa motel? Wika ni Aning. At paano kasi? Magkayakap pa sila. Ang sweet. Tapos, ang sexy pa ng damit nung babae. Sambit pa ni Wenang. Siguro, nung nakita nyo sila,
ayun yung time na bumaba sina Father at Ma'am Grace para bumili ng milk tea habang sinasamahan namin sa kwarto nila si Sir Luke na mag-ayos ng mga gamit nila. Paliwanag ni Jonas. Jonas, Marco, please, samahan nyo kami. Dalhin natin sa hospital ang kuya ko. Umiiyak na wika ni Grace. Guys, please, make it quick. Baka kung ano ang mangyari kay Kuya Samuel. Nag-aalala ding wika ng asawa ni Grace na si Luke. At mabilis na nilang isinakay sa kotse ang walang malay na pari at agad na isinugod sa ospital. Lingid pala sa kaalaman ni Father Samuel ay ichinismis pala ni Wenang at Aning sa kanilang mga kasityo ang tungkol sa di umano'y nakita nila kagabi na pumasok si Father Samuel sa motel kasama ang isang GRO at nagdagdag pa sila ng ibang mga malalaswang mga kwento na di umano daw ay ginagawa ni Father Samuel sa ibang mga babae na nagvo-volunteer din sa simbahan, bagamat wala naman itong katotohanan. At ito ang naging dahilan kaya nabuo ang galit ng mga tao kay Father Samuel. Makalipas ang ilang minuto ay nagdatingan ang mga dagdag pang pagkain na pinadeliver ni na Father Samuel, Grace at Luke para sa mga taga-sitio Katuray para sana ay libre na pati pang dinner ng mga ito. Matapos nito ay sinisi ng mga taga-sitio Katuray ang tsismosang magkaibigan na sina Wenang at Aning at sila naman ang pinagtulungan at pinagbabato ng mga ito. Sa kabutihang palad naman ay nagkamalay naman si Father Samuel sa ospital at nagpatawag sina Grace at Luke ng mga pulis para magbantay sa ospital dahil sa takot na baka manganib ang kanilang buhay dahil sa tindi ng ginawa ng taong bayan sa kanyang kuya. Kinagabihan ay may mga residente ng Sitio Katuray na nagpunta sa ospital para humingi ng tawad kay Father at sa kanyang kapatid. Ngunit pinagbawalan sila ng mga pulis na lumapit. Kaya naman gumawa na lang sila ng sulat para ipahatid ang taos-puso nilang pagsisisi sa kanilang nagawa at walang humpay na paghingi nila ng tawad at ipinabigay na lang nila ang sulat sa nurse. Noong nakalabas na sa ospital si Father Samuel ay nagsampa sila ng kaso sa mga taga-sitio Katuray na sangkot sa pananakit kay Father na kamuntikan na nitong ikasawi sa pangunguna ng tsismosang sina Wenang at Aning bilang mga mastermind sa pangyayari at pati na rin sa paninirang puri nila sa kawawang pari at sa kapatid nito. Ang mga sakristan na sina Jonas at Marco ang tumayong witness sa kaso at dahil sa tibay ng mga testimonya nila kasama na rin ang mga matitibay pang ebidensya ay tuluyang nanagot sa batas ang lahat ng sangkot sa insidente. Samantala, bilang pasasalamat ng pamilya ni na Father Samuel ay binigyan nila ng full scholarship sina Jonas at Marco hanggang sa makatapos sila sa kolehiyo. Matapos ang pangyayaring iyon ay nag-request si Father Samuel na magpalipat na ng parokya at agad naman itong naaprubahan. Bagamat naging masalimuot ang pinagdaanan ni Father Samuel sa kanyang pag-uumpisa bilang pari, ay hindi ito naging dahilan para tumigil siya sa paglilingkod sa Panginoon. Salamat muli mga pari koy. Kung nagustuhan nyo ang video ito, ay wag na kayong mahiya na magbigay ng isang like. At kung bago ka lang sa aking channel, don't forget to hit the subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago pa nating pasabog na mga video sa mga susunod na araw mga pare koy. Hanggang sa muli, salamat!